Good news! May nadiskubre sa Palawan ng bagong mapagkukuhanan ng natural gas. At ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nito mag-supply ng kuryente sa mahigit 5 milyong bahay sa loob ng 1 taon. At sa isa pa po nating reaction video, President Trump pinagbantaan ng kanyang mga kaalyado ukol doon sa issue sa Greenland. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang mga bidyong to. Let's do this. Good news naman tayo, may nadiskubre sa Palawan na bagong mapagkukunan ng natural gas. Nice! Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya nitong mag-supply ng kuryente sa mahigit 5 milyong bahay sa loob ng 1 taon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nice! Galing! Halos 3 taon na mula ng palawigin ng service contract para sa produksyon at paghahanap ng bagong mapagkukunan ng gas reserves mula sa Malampaya na sa puntong yun ay papaubos na. Sa pagtaya ng Department of Energy noon, hanggang 2027 na lang tatagal ang supply ng natural gas sa Malampaya. Pero ngayong araw, masayang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may natuklasang bagong mapagkukunan ng gas. May 5 kilometro mula sa kasalukuyang lokasyon ng Malampaya Gas Field. The MAE-1 is estimated to contain around 98 billion cubic feet of gas in place. 98 billion cubic feet. Grabe! At matinding discovery po to. Kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat po ng mga nag-research po dito sa Malampaya is one. Dahil meron na po tayong bago mapagkukuhanan ng natural gas na pwede pong magamit sa ilang milyong kabahayan dyan sa Pilipinas. Sobrang solid po nito. Tumbas nito ang halos 14 na bilyong kilowatt-hour ng kuryente sa 1 taon. Ibig sabihin, makakapag-supply ito ng kuryente sa mahigit 5.7 milyong kabahayan, Wow. 9,500 na gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng 1 taon. Sobrang kudos po talaga sa lahat po ng involved po dito dahil hindi po sila tumigil na mag-research po dyan o mag-discover ng bago mapagkukuhanan ng natural gas. At ito na nga po tagumpay at ukol nga din po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Safe po na nakapag-drill po sila dyan at yun nga nakadiscover sila ng bagong mapagkukuhanan ng natural gas at wala pong natisgrasya. Kaya po malaking milestone po to sa Pilipinas at sa buong mga mamamayang Pilipino na malaking tulong po to. Gusali o halos 200,000 paaralan sa loob ng 1 taon. This helps Malampaya's contribution and strengthens our domestic gas supply for many years to come. Kaya ito po kaya dito natin nakikita na kaya gustong-gusto po ng China na masakop po ang ating teritoryo dahil nga po rin dito sa mga natural gas na to. Di ba? Bilyong-bilyong dollar din po ang pwede pong makuha po dito. Talaga pong pwede na pong masuplayan ng ating mga kabahayan nang nanggagaling po mismo sa atin na dyan po sa Malampaya is one. Kasi hindi na po tayo mag-aangkat ng natural gas dahil meron na po talaga rin tayo. Dahil sinabi na nga rin po dito sa balitang to hanggang 2027 na lang daw po dapat, dahil paubos na yung mga natural gas dyan sa Malampaya. Buti na lang talaga na-discover nila sa Malampaya is one na meron pa po doon na meron silang na-discover na natural gas. Sobrang kudos po, sobrang legacy po to ni Pangulong Bongbong Marcos at syempre po para po makatulong po yan sa buong Pilipinas para po meron na po tayo mapagkukuhanan ng ating natural gas dyan. Mahalaga yan lalo't simula noong 2001, tinatayang hanggang 40% ng enerhiya ng buong Luzon ay Nice. sinusupply ng Malampaya. Sa panibagong tuklas sa gas reserves, mapapalawig ang supply ng hanggang 2030 o mas Wow. matagal pa. May indikasyon kasing mas marami pa ang nilalamang gas ito at mayahalin tulad sa orihinal na Malampaya gas field. At malamang, kung may na-discover din sila dyan sa Malampaya is one, baka mag-research na po sila dyan sa lahat po ng EET natin. Malamang may madidiscover at madidiscover po sila dyan. Baka nga po hindi lang po natural gas. Talaga po may mga langis na rin silang makikita dyan. Kailangan lang po talaga ng effort at talaga pong makinarya. Alam niyo naman po yung mga pandrill, di ba? Hindi po biro yun kung gaano kalalaki yung pandrill dyan. Kailangan may safety. Kailangan talaga may matinding budget para po talaga makapag-drill dyan sila sa ating EEC sa buong West Philippine Sea. At malamang makikita po nila yan, napakarami pong natural gas, oil at deuterium dyan sa ating EEC. Kaya po, diba, sinasabi ko nga po sa inyo, kaya po mainit po ang China sa atin dahil alam po nila na talaga pong napakayaman sa natural na yaman ng ating bansa, lalo po ang ating EEC dyan sa West Philippine Sea. At syempre ang pinakamahalaga, hindi kailangan madagdagan ng pagdepende ng bansa sa mga inaangkat na energy sources Yes. tulad ng crudo o coal
na dahilan sa mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Yun ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kanina sinabi ko na talaga pong makakapag-supply na po ang mismong Pilipinas. Hindi na po tayo mag-aangkat. No? Kapag talaga po fully na suportahan na po ng mismong Pilipinas ang ating natural gas, langis at kung ano-ano pa, bababa na po ang consumption o mga babayaran ng kuryente dyan sa Pilipinas. Malaking tulong po yan sa ating mga mamamayan, sa mga ordinaryo mamamayan, na talaga pong hirap na rin po sa pagbabayad ng napakataas na bill ng kuryente sa Pilipinas. Kaya malaking kudos po sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat po na nakadiskubre ng natural gas dito po sa Malampaya East 1 sa Palawan. Patuloy rin ang paghahanap ng mga mapagkukunan ng natural gas sa ilalim ng umiiral na service contract. The next steps are the completion and testing of the Camago 3, followed by the drilling of the Pag-asa exploration well Yun! to pursue more potential gas resources. Oh, ito na po marami na pong binanggit dito, 'di ba, sa Pag-asa at kung ano-ano pa. Na i-drill na rin daw po. Sa mga naiinip po diyan na nagko-comment din po sa aking reaction video na puro na lang ganyan, hindi kasi nagdi-drill tayo para tayo na yung makinabang. Ito na po, nasisimulan na at talaga po may na-discover na po ng natural gas sa Malampaya East 1 at mga sa Pag-asa Island, lahat po yung i-drill na rin po nila para po mag-research na po tayo, ang Pilipinas. Kaya lagi po sinasabi sa inyo na dapat talaga ang Pilipinas ang makikinabang dyan sa ating EEZ. Lalo pong mag-iinit ang tumbong dito ni Xi Jinping, lalo na naman po tayong haharasin dyan. Dahil siyempre putok na putok po tong balitang to. Malamang alam na rin to ng China at nakita po talaga nila na meron po tayong natural gas dyan. Soon, sa mga iba pa pong location, marami pa pong madidiscover dyan ang Pilipinas. Pinatatakbo ng pribadong sektor simula noong 2001 ang Service Contract 38 na sa ngayon ay hawak ng Prime Infrastructure Capital, Udena Corporation at Philippine National Oil Company o PNOC. Hanggang nitong 2023, umabot na rin sa 370 billion pesos ang nakolektang royalties ng gobyerno mula sa operasyon ng Malampaya Gas Field. Para sa GMA Integrated News. Lipat naman po tayo dito sa ating isang gagawin pa ng reaction video. Si President Trump po ay nagbanta sa kanyang mga kaalyado tungkol po doon sa issue sa Greenland. Panoorin po natin to. President Trump's new strategy for Greenland, threatening some NATO allies with a 10% tariff. This as thousands gathered in Denmark to support the Arctic territory, waving flags and holding up signs reading, "Hands off Greenland." And a group of U.S. lawmakers traveling to Denmark showing their support for the American ally. Here's ABC's senior White House correspondent, Selena Wang. Tonight, President Trump issuing a new threat to our European allies who oppose a U.S. takeover of Greenland. Trump posting on Truth Social that 8 of our NATO allies, including Denmark, France, Germany, and the United Kingdom, will face 10% tariffs starting on February 1st. Grabe, no? Talagang hindi po natin alam. Para sa akin, no? Talagang nagkakaroon na sila ng malaking conflict ng kanilang mga kaalyado. Itong Amerika. Ang dami pong nabanggit po dito talaga na will face 10% tariffs starting on February. Di ba nakita nyo napakadaming kaalyado nila sa NATO ang talagang papatawan nila ng 10% na taripa, taas ng taripa kapag kumontra daw sila sa pagbili ng Amerika dito sa Greenland. United Kingdom, Netherlands, Germany, France, Denmark, Norway, Sweden at Finland. Grabe po to. Para sa akin, no, nagiging magulo po sila. At hindi dito po sa part na to, no, marami po nag-o-oppose doon sa gustong mangyari ng Amerika na makuha po nila ang Greenland. Talaga pong pagsisimulan po talaga rin ito ng malaking gulo at pagkakawatak-watak. Meron po kasi mindset si Pangulong Trump na kaya nila gustong kunin ang Greenland dahil nga po baka daw masakop daw yan ng Russia at ng China dahil nakapalibot na nga raw sa Greenland ang mga barko ng Russia at ng China. Kaya gusto niyang maunahan ang Russia at ang China. Dahil po dito nagkakaroon nga po ng pagkakawatak-watak. Halos lahat po na nakapalibot po dyan sa Greenland ay talaga po na ino-oppose ang gustong mangyari ni President Trump. Sana mapag-usapan po nilang mabuti ito. Kaso nga lang po ngayon po, talagang nagpataw na po ng 10% na taas ng taripa itong si President Trump sa mga kaalyado niya sa NATO. February 1st. Adding that those tariffs will jump to 25% in Ooh. June until a deal is reached for the Ayun na nga, no? Tataas pa daw ng 25% ang taripa kapag talaga pong hindi nagkasundo na makuha ng Amerika itong Greenland. Grabe to. complete and total purchase of Greenland. For weeks, Trump has been escalating his threat, saying the U.S. will have Greenland one way or another, refusing to rule out the use of military force. Ayun na nga. Kailangan daw talaga makuha nila ang Greenland one way or another. Alam na natin yung another, yun nga, military force, no? Kaya sana talaga payapa na lang na talaga pong magsalubong sila sa gitna, mapag-usapan yan. Dahil hindi po magandang tingnan na ang magkakaalyado po ay maglalaban ng digmaan. Dahil po dito sa isang
isla lang to, no, tong Greenland. Pero sobra nga daw strategic tong location na to ng Greenland, sabi ni Pangulong Trump. Para po talaga ano yung security ng kanilang mga kaalyado ng mismong Amerika din. Dahil nga po, talagang gusto talaga makuha ng Russia to at ng China, itong Greenland. In response, those countries have sent small groups of military forces to the island nation, backing our NATO ally Denmark, which has long controlled Greenland. Ayun lang, talaga palang sinuportahan ng NATO, no? Itong Denmark, nagpadala na nga raw sila ng mga sundalo dyan sa Greenland. Grabe to. It comes as thousands march through the streets of Copenhagen today in protest, many waving Greenland's flag, holding signs that read, "Make America Smart Again" and "Hands Off." I'm afraid that he will destroy the NATO alliance. So we're here to stand with the Greenlanders. Trump is criticizing those countries for, quote, playing this very dangerous game and putting a level of risk in play that is not tenable or sustainable. Grabe, ano kaya nangyayari rin sa utak ni President Trump, no? Kasi dalawa po yung isipin natin dito eh. Ano to, talagang talo-talo na sila ng kanilang mga kaalyado para lang makuha niya yung Greenland? Ganun ba talaga? Kasi grabe na po yung taripa, no? 10% tapos sasampa pa rin ng 25%. Tapos pag talagang hindi pumayag daw yung mga kaalyado niya sa NATO, digmaan o talagang military force ang mangyayari para makuha nila ang Greenland. So talaga pong pati po yung Russia rito sa China, maaari po talagang tawanan din ang Amerika at ang NATO dahil mismo sila magkakaalyado ay nag-aaway dito. Ano pong nyo rito, no? Ano pong mako-comment nyo dito sa issue na to? I-comment nyo sa baba. This game and putting a level of risk in play that is not tenable or sustainable. This weekend, a bipartisan group of senators traveling in Denmark. Do the officials in Denmark and Greenland take President Trump's threats seriously? Very seriously. In fact, they're alarmed. Danish political leaders are preparing for the possibility that the United States, instead of being a close and trusted ally, might become an adversary, and they're gravely concerned. And President Trump insists that the U.S. needs Greenland for national security, citing Chinese and Russian activity. But many lawmakers and experts say there's no immediate threat, pointing out the U.S. already has the ability to increase their military presence on the island through a long-standing treaty. Sa akin, no, kailangan pa bang sabi diba no standing threat? Sabi ko baga, wala pa naman talagang threat, sabi daw ganun sa Russia saka sa China. Sa akin, aantayin pa ba ninyo magkaroon ng threat? Eh, nandyan lang ang nakapalibot na nga yung mga warship ng Russia at ng China dyan sa Greenland. Kumbaga, siguro, isang banda to sa isang banda ng opinion ko rin to para dito sa ginagawa ni President Trump na gusto niya mangyari dyan sa Greenland. Gusto niya ma-counter na agad, diba? Itong pwedeng pagsakop ng Russia sa Greenland, pati itong China, diba? Parang ganun. Kaso nga lang may kaakibat, no? Kaakibat na hindi magandang, kumbaga misunderstanding kanilang mga kaalyado lalo na sa Denmark. Kasi nga po, sakop ng Denmark itong Greenland. At mismong mga Greenlander, yung mga tao sa Greenland, ay ayaw na bilhin. Kasi yung terminong bilhin, no? Parang yan daw yung dignidad nila bilang isang taga-Greenland. Mawawala dahil parang ang baba, no? Bibilhin nga raw kasi ni President Trump, no? Yun po yung talagang doon, ayaw nila. At syempre, palag-palag din talaga yung Denmark saka yung NATO. Invasion yung dating, no? Mismong kaalyado nila gustong i-invade ang Greenland. Kaya mismong sila ay nag-aaway-away na nga po dito. Sana nga po ay magkaroon po ng magandang pag-uusap to at hindi po mag-escalate dahil hindi po talaga maganda na magkaalyadong bansa ay mag-aaway ng dahil lang po dito sa Greenland. Ayun lang po, no, mahaba na po ating reaction video. Kung nakaabot ka hanggang dito, mag-comment ka dyan sa baba kung ano ang komento mo at dalawang video ang ating nagawa ng reaction video. Tungkol po dun sa Manampaya East 1 na sobrang good news po sa Pilipinas dahil meron po tayong bagong na-discovereng natural gas. At dito po sa issue ni President Trump na talaga pong binabantaan niya na po ang NATO tungkol po dun sa issue nila sa Greenland. Maraming salamat kung nakaabot ka hanggang dito. Mag-like ka kung nagustuhan mo ating video. Subscribe ka na rin para updated ka sa ating mga ginagawang video. Ingat ka till next time. God bless and peace out.